Niligtas ng Diyos ang presidente. Ramon Tulfo nakita ang threat bago pa man nila gawin ang masamang plano laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga sabi ko sa inyo hindi organized ang mga DDS. Meron at meron dyan, ang iba nag-iispiya lamang. Ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession, wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Tunay nga ang binabanggit ng banal na kasulatan na ang mga inuluklok ng ating Panginoong Diyos ay iingatan basta tayo ay nasa tamang landas. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. So ngayon nga po, abay, talaga nga namang matindi. Kumuha ng sources itong si Moon Tulfo to the point na nabubuking niya yung mga isinasagawang future plan ng mga DDS. Kaya nga sabi ko sa inyo hindi organized ang mga DDS. Meron at meron dyan, ang iba nag-iispiya lamang. President, anything would happen na mag-resign si Pangulong Marcos, how could you uphold yung constitutional mandate ng mga successor ng President? In case of course, there is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun. Ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Hindi mo dapat ito makita, pero ngayong nandito ka na, hindi mo na maiwasang malaman ang totoo. May nangyari nitong linggo, tahimik, misteryoso. At kung iisipin mo, parang eksena sa political thriller. Therefore, kailangan mong manatili hanggang huli kung gusto mong malaman kung sino ang mutik ng mauna sa Pangulo o sino ang nakauna sa kanila. Ang pulong na hindi dapat mangyari pero nangyari. Last Sunday, sa Quezon City Sports Club daw, ayon kay Ramon Tulfo. Oo, doon mismo, may isang pulong na hindi alam ng karamihan. Tahimik, walang media, walang announcement, walang press. Pero ang mga dumalo, hindi ordinaryong tao, former mayors, former councilors, mga kilalang DDS operators na matagal ng tulog, pero ngayon parang muling ginising. Therefore, dapat mo malaman, hindi ito simpleng reunion, hindi ito simpleng meeting, may bitbit silang plano. At hindi maganda, ang unang target, Speaker Bogie D. Ayon pa kay Ramon Tulfo, ang isa sa mga goal nila ay tanggalin si Speaker Bogie D. At goal number 2, ipasok si Gloria Macapagal Arroyo bilang bagong speaker. Bakit? Simple. Because once they control the speaker seat, therefore they control the house. At kapag kontrolado na nila ang house, kontrolado nila ang susunod na plano. Halika, basahin pa natin ang post ni Ramon Tulfo. Nagpatawag ng malaking meeting ang mga DDS sa Quezon City Sports Club noong Sunday. Ang mga dumalo ay former mayors, councilors at iba pa. Isa sa agenda nila ay kumbinsihin ang kanilang mga congressman na palitan si Bogie D ni Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Following the DDS playbook, isusunod nila ang impeachment kay Marcos Jr. kapag walang nangyari sa rally nila sa November 30, 2025. Boom! Isang napakalaking pasabog mga kaibigan dahil ang totoong target pala ay si PBBM. Hindi si Bogie D ang totoong target. Ang gusto nila ay ma-impeach ang Pangulo, hindi next year, hindi sa malayo, kundi agad. Kapag hindi raw umubra ang rally nila sa November 30, 2025. Yes, that's the date, that's the trigger. Kapag pumalpak, isusulong nila ang impeachment. Pero may problema sila na hindi inaasahan. The unexpected witness, Ramon Tulfo. Habang tulog ang taong bayan, may isang tao nagising. Habang tahimik ang pulong ng DDS, may isang mata na nanonood. Si Ramon Tulfo, hindi sinadya, hindi inaasahan, pero ibinunyag niya ito ng matapang. Kaya naman mga kaibigan, God moved in silence. Hindi aksidente, hindi coincidence, hindi tsamba, hindi mo akalaing ganito kasimple. May taong narinig, may taong nakakita, may taong nag-decide na magsalita. Pero higit sa lahat, may kamay na hindi nakikita na gumagalaw sa tamang oras. Kung nagkataon na hindi na-discover ang pulong na iyon, kung hindi na-monitor ang agenda nila, kung hindi nakita ang threat. Therefore, baka ibang istorya na ang headline ngayong araw. Ang tanong ay, totoo ba
ang mga revelasyon ni Ramon Tulfo? Sana ay hindi. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Kung nakita natin kung gaano kadilim at kaseryoso ang mga plano laban sa ating mga pinuno, mas lalo nating nakikita ang isang bagay. The world is shaking, but Jesus remains unshaken. The world is plotting, therefore, Jesus keeps protecting. Gaya na nangyari sa Pangulo, minsan may panganib na hindi natin nakikita, pero kaibigan, may Panginoong Diyos tayong gumagalaw bago pa man sila kumilos. At dito pumapasok ang salita ng ating Panginoong Diyos. Isaiah 33 verse 22, For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, He will save us. Sa bawat threat, sa bawat pagtatangka, sa bawat dilim ng tao, Jesus stands as judge, savior, protector, and the coming king. Hindi siya natutulog, kaibigan, hindi siya nagkukulang, hindi siya nahuhuli. Therefore, kahit gaano kadilim ang mundo, may pag-asa dahil ang ating Panginoon Hesus ang ilaw, ang awa at ang grasya at ang hustisya. At sa paulang pagkakataon ng kanyang pagbabalik ng ating Panginoon Hesus, walang planong tao ang mananatili, walang kasamaan ang magtatagumpay, walang lihim ang mananatiling nakatago. He will return with love for His people, grace for the humble, mercy for the repentant, and justice for all evil. Kaibigan, kung nararamdaman mo magulo ang mundo, kung ramdam mo ang tensyon, kung ramdam mo ang takot at pag-aalala, huwag kang lalayo sa ating Panginoon Hesus. Therefore, lumapit ka sa Kanya, isuko mo ang iyong puso, ibigay mo ang kinabukasan mo, sapagkat siya lang ang tunay na proteksyon mo, hindi sa politika, hindi sa tao, hindi sa kapangyarihan, kundi sa ating Panginoon Hesus lamang. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon na may puso ng pagpapakumbaba. Nakikita namin ang kaguluhan sa mundo, pero alam namin na ikaw ang Diyos na nagliligtas, nagtatanggol at nagbibigay liwanag. Pinupuri po namin kayo dahil ibinigay mo ang aming Panginoon Hesus bilang aming tagapagligtas, bilang aming hari at aming tunay na kapayapaan. O aming Panginoon Diyos, hinihiling po namin, nalinisin niyo po ang aming mga puso, hilumin niyo po ang aming mga takot, at ilapit niyo po kami sa aming Panginoon Hesus araw-araw. Ihanda niyo po kami sa kanyang pagbabalik ng may pagmamahal, pananampalataya at katapatan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, at iligtas po ninyo ang bawat isa. Salamat po sa pag-ibig niyo sa amin at gabayan po ang aming gobyerno, ang aming Pangulo, gayon din Panginoon ang lahat ng leader sa mundo at lahat ng tao sa mundo. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.